For today's video naman po, ang i-share ko naman ay kung paano natin mai-register ang ating mga manual books of account sa BIR or RUS website. Hello po mga amore! Welcome back to my channel. For today's video naman po, ang i-share ko naman ay kung paano natin mai-register ang ating mga manual books of account sa BIR or RUS website. First, ano nga ba ang books of accounts? Ito po ay ang mga ledgers or notebooks kung saan po natin nire-record ang ating mga daily transactions sa negosyo po natin, tulad ng sales, expenses, at iba pa. Para sa mga 8% income tax rate na taxpayer, usually po ito ang mga kailangan yung books of accounts. Cash receipts journal, cash disbursements journal, general ledger, and general journal. Pero mas maganda pa rin po na tanungin po natin sa ating pong mga RDO kung ano talaga ang mga applicable na books of accounts based sa ni-register po nating business and tax types. Ayan, start na po tayo. Sa web browser po natin ay i-type po natin yung rus.bir.gov.ph. Ayan, ito po ang itsura ng website ko nila. Then, mag-login po tayo. Try ko din pong gumawa ng video on how to create your account po dito sa ORUS website po. Ayan, then once nakapag-login po na tayo, click lang po natin itong secondary registration and then books of accounts. Minsan po pala may na-encounter yung iba na hindi po lumalabas yung register books of accounts na button. So, ang gagawin po nating work around dyan ay punta lang po tayo sa profile, then click, yan, synchronize. Yan, pagka-click nyo po yan, ay balik lang po tayo sa home, and then refresh, and then yan, lalabas na rin po yung button po ng register books of accounts. Ayan. Yan, diretso na po tayo. Click nyo po itong button na po ito, register books of accounts. Yan, makikita nyo po yung mga information nyo po dyan, and then yung phases po ng pagdadaan ng process ng pag-register po natin ng atin pong mga manual books of accounts. Click nyo po yung validate. Ayan, double check nyo lang din po if tama po yung mga naka-record na information. And then, click po yung add. Ayan, mag-add na po tayo ng atin pong mga books of accounts. Click nyo po itong add row. And then, select po natin yung manual. Una nating i-register ay ang atin pong cash disbursement journal. Ayan, yung quantity, since new online seller lang po ako, ay 1. And dahil wala pa naman akong volume ng books of account, so 0. Then, nag-auto-populate naman po yung volume from and to. And then, validity period from is today. Kasi nga, hindi po natin pwedeng gamitin ng atin pong books of account unless registered po siya. So, i-register ko siya today. So, magiging valid siya from today. And then, date of registration, nag-auto-pop-up po siya. Then, taxable year. So, yung fiscal year po ngayon at 2025. So, from January 1, 2025 until December 31, 2025. Ayan. And then, click lang po natin yung add books after po natin na ma-double check yung mga information po na in-input po natin. Ayan, tama naman lahat. Add books. And then, ayan, makikita po natin, meron na po sa taas. Yan. Add ulit tayo ng isa pa po nating book of account. Now naman, cash receipts. Yan, same process lang po. Quantity 1, last volume is 0.
And then, validity period from today. Ayan. Then, taxable year. Same lang din po from January 1, 2025 to December 31, 2025. Ayan, double check lang din if tama yung mga information. Then, click add books ulit. Ayan, dalawa na po yung na-add natin sa taas. Then, click ulit tayo na add row. Manual. Next po natin ay yung atin pong general journal. Same quantity, 1. Last volume is 0. Validity from today. And then, taxable year. Same lang din po. Ayan, dire-diretso lang po. December 31, 2025. And then, add books lang din po ulit after ma-check ng mga information. Ayan, 3 na po sila. And yung last na i-add po natin ay ang general ledger po natin na book of account. Ayan, manual. And then, ang pinakalas ng ating general ledger, quantity 1, last volume 0, validity, and taxable year, and then taxable year 2, then add books. Ayan, na-add na po natin silang 4. Ayan. Double check natin if wala bang na-doubling books na na-enter natin. Click lang po natin yung continue. Once okay na po, continue ulit. And then yan, number 1 tayo, registration of manual books of account. Click lang ang review. And then, yan. Double check po natin yung mga information. If tama naman po lahat. If okay naman po, ay i-check off lang po natin itong 3 check boxes. Ayan. Basahin lang po natin itong mabuti. And then, pag okay naman na po, click submit application. Ayan. Manonotify po tayo na registration successful. And makaka-receive rin po tayo ng email confirmation. Ayan po. Pero, pwede na po nating balikan sa atin pong homepage ang atin pong mga stamps para sa ating books of accounts, and pwede na po nating i-download yung mga stamps po na yan para ma-idikit na po natin sa atin pong mga books of accounts. Ayan, makikita po natin, nandyan na po yung volume 1 to 1 ng atin pong cash disbursement journal, ng atin pong cash receipts journal, general journal, and general ledger. Ayan, dinownload ko na po yung aking cash disbursement journal stamp, and then cash receipts journal stamp, and then yung general journal. And last na i-download ay ito pong general ledger na stamp. Ayan. Tapos, open ko lang po itong sample na itsura. Ayan, ganito po siya. Tapos kayo na po yung mag-adjust po sa printer nyo nung laki nitong
cover page po na ididikit po natin sa atin pong mga books of accounts. Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, don't forget po to like, subscribe, and share nyo na lang po para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Hanggang sa muli, paalam, thank you po!